Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. 17, sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos, ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, meron po talaga ang para sa Diyos. Kaya po ng mabuti po ang Panginoon. Amen. Dahil patuloy na po tayong tinatawag, pinipili at dinadala po dito sa church kasi alam niyo na kung bakit tayo nakakarating, hindi po yun dahil sa ating desisyon. Tandaan po natin yan. Hindi po natin desisyon yan according to Book of John. Hindi po tayo ang pumipili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumipili sa atin. Amen. Amen. Kaya titingnan natin ating sarili na galing mo na alam mo yun, pinipili ka ng Diyos kahit ganyan ka. Amen. Kahit ganito yung mga itsura natin, kahit ganito yung mga ugali natin, amen, kahit may mga kahinaan tayo, patuloy tayong pinipili ng Diyos. Bakit po? Kasi nga po, church, mahal po tayo ng Diyos. Amen. So, palakpakan nga po muna natin ng Diyos. Amen. So, sa oras na to, tayo po itadako, no, sa paghahandog, amen, sa Diyos, no, at alam naman po natin na wala naman pong bago, no, ang ating pong church. Ang Jesus My Life po ay naniniwala sa pagbibigay na ito po ang susi para po lalo tayong pagyamanin, no, pasaganain, pagpalain ng Diyos at church, huwag po tayong manghihinayang, no, na magbigay, magkaloob, maghandog sa Diyos dahil ang Diyos nga hindi po nang hinayang na pagpalain ka araw-araw. Amen. Amen. Ang Diyos nga po hindi nang hinayang na ibigay kung anong pangangailangan mo, ng pamilya mo, ng sarili mo. Amen. At alam din naman po natin na tayo po nagbabayad ng tax sa gobyerno. Amen. Alam ko po, sa pagkakaalam ko, 12% ang binabayad po natin sa tax. Pero alam niyo po ba sa church, no, ang Diyos po ay nag-require sa salita ng Diyos ng ikasampung bahagi ng ating mga kinita, which is the 10%. Amen? Kung nagkaroon ka ng 100, ng 1,000, i-less mo yung 10% na yan. Dahil alam po natin na iingatan ng Diyos kung anong matitira sa iyo. Amen. Bakit? Kasi hindi ka natakot eh. Hindi ka nang hinayang na ibigay kung ano talagang para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ate, anong pwede mo malaman? Ano pong pangalan niya, ate? Rika? Si Ate Rika, no? So, welcome ka po, Ate Rika, sa Jesus is My Life, no? Ang aming pong church ay palabangan niya po natin ito sa kanyang buhay. Amen. Ate, sabi po ng Talanggoy 3:37, wala pong anumang bagay na nangyari na hindi kalooban ng Panginoon. At yun po yung pinili ka ng Diyos, hinawa para siya rin naman po ay makilala mo siya. Amen. Mahal ka ng Diyos at mahal ka rin po na Jesus is My Life. So, according po sa Marcos chapter 12, verse 13 to 17, basahin ko po ang salita ng Diyos. Makipagbukas po ako sa inyo sa Marcos 12, verse 13 to 17. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang pagbabayad ng buwis. Amen. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. 14. Kaya lumapit sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat. Hello? At walang kinikilingan. So, ibig sabihin, ang Diyos po wala siyang favoritism. Wala po siya na, eto, ikaw lang magbibigay, ikaw hindi, ikaw lang maghahandog, ikaw hindi. Wala po ganon. Bagkus ang Diyos po ay tapat, pantay-pantay po siya sa lahat. Nang sabi niya, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. Hello? At itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Amen? Sabi niya, nais po namin itanong kung labag ba sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador? Hello? Dapat po ba kami magbayad ng buwis o hindi? 15. Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Yan, napakahirap din po magandog sa Lord na alam nyo na napipilitan lang tayo, nanghihinayang kasi hindi po ibabalik ng Diyos yan. 100% na danas na po namin, danas na po ng marami na
Yung bang nagbigay ka na parang pilit, parang ayaw mo naman talaga, alam niyo, huwag kayong magbigay kasi walang pagpapala sa ganun. Ang nais at ibig ng Diyos, yung mga kusang loob kong nagbibigay, yung buong puso. Amen? Nang sabi niya, no, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. 17, sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos, ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, meron po talaga ang para sa Diyos. At yan nga po yung sinasabi ng Biblia, no, sa Malakay 3:10, pababa, na yung ikasampung bahagi po ng ating pong mga inani, kinita, ay yan po talaga ay para sa Diyos. At sasabi pa po doon, kung babasahin po natin, sa Malakay chapter 3, church, alam niyo po ba, no? Marami po ngayon na naghihirap. Bakit po? Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos sa Malakay 3, nagiging magnanakaw po ang isang tao na hindi ibinibigay ang para sa Diyos. Pero yung wala kang kaalam-alam, walang kaalam-alam ang maraming tao. Hello? Na nagiging magnanakaw na pala siya sa paningin ng Diyos kapag hindi niya na ibibigay, na ihahandog ang para sa Diyos. Amen. Amen? At the same time, church, sinabi rin po sa Malakay 3 na hayaan niyo po na ibuhos ng Diyos mula sa durungawan ng langit ang lahat ng pagpapala. Amen. Amen? Bakit po? Kasi nagbigay tayo sa Diyos. Nagandog tayo sa Diyos. Sabi nga po, wala kang aanihin. Hello? Kung wala kang itatanim. Anong ta? Ani ka lang ng ani, wala ka namang ginawa. Parang ako, yan. Diba? Kasi parang nag-expect ka ng pagpapala, pero hindi naman, hello, wala ka namang ginawa sa Panginoon. Amen? Kaya church, ang Jesus My Life, muli po, ang Jesus My Life ay naniniwala po sa pagbibigay. Marami ng sumagana, marami ng pinagpala. Hello, sa Jesus is My Life dahil po sa paghandog ng totoo sa Panginoon. Walang nahirapan, walang naghirap, lalo po ng pandemic. Church, alam niyo po ba, na dahil po sa pagtatapat ng Jesus My Life, nakabuo po kami ng mansyon. Ang mansyon. Kasi doon, kung tutusin, purihin ng Panginoon, nagsisiksikan kami doon. Sa kabila, sa mga nakaabot po sa old church. Naku, Diyos ko. Purihin ng Panginoon dahil kahit kami mga worship team ay nasa hagdan. Tapos sila nagsisiksikan, pero salamat sa Diyos. Bakit? Nagtapat lang po ang Jesus My Life at binigyan kami ng Diyos ng maluwag. At malamig, nalamig pa ito lalo. Amen? Nalamig pa itong limit. Magtapat lang tayo sa Panginoon dahil ang Diyos walang imposible sa Kanya. Amen? So sige po, tayo po tumayo sa Diyos at magtapat po tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang pinaka-the best at para talaga sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, lilig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Praise God. So, palapakan kami muna natin ang Diyos sa lugar. At iyan po natin, na-extend po natin ating mga kamay sa ating pong offering box. This Lord, hallelujah, Jesus ang magbanal. Sa ngalan ni Jesus, mabuti ka po, Panginoon, patuloy ka na pinupuri. Lord, salamat po sa mga salapin ito na magbigay, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus ang pagpapala, Panginoon, ang
kasaganaan, Lord, sa mga, Lord, nagtapat sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya niyo po, Ama, iparanas mo rin po sa kanila kung ano pong ipinaparanas mo sa mga taga-Jesus My Life, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, Lord. Huwag niyo po silang biguin, Panginoon, at hayaan niyo rin po, Ama, mga hindi nakapagbigay, nakapaghandog sa inyo, Lord. Pagpalain niyo po sila na sa susunod, maranasan din po nilang paghahandog sa inyo. Ang pagpapala, Panginoon, ng mga durungawan ng langit ay bumukas para rin naman po sa kanila, Panginoon. Salamat sa inyo po mga salaping ito. Magbigay, Panginoon Lord, Hallelujah, Jesus, ng Hallelujah, Panginoon, ng mga pangailangan sa church, Father God. Salamat, mabuti ka. In Jesus' name, Amen and Amen.